Hello guys, annyeonghaseyo. So, another sample graph question pa rin no, from EPS topic, and I got this question po from the EPS Korea Network YouTube channel. Sa mga gusto pong mag-take ng mock test, you can try that channel po. And marami na pong nagpapatunay na mga nakapasa sa exam na nasa Korea na ang gumamit or dumaan dyan sa EPS Korea Network YouTube channel. And also, easily go to Korea guys. However, babalikan ko lamang po yung reminder ha, na meron po minsan mga typo error kasi gawa-gawa din po ito ng tao lamang, no? Probably from Nepal, no, mga teachers galing sa Nepal. But overall experience, very helpful po siya guys. So therefore, kung kaya mo nang i-spot yung mga typo error, so that means that you have improved a lot. Magaling ka. Okay. So, sijakapsida. So, as we go on po guys, so, i-spot ko lang din po yung mga wrong, no? Mga maling spelling or mga typo error. Okay? Pero, nagagamit talaga ito guys. Promise, no? It's very helpful. Okay? So, katunggot. Pag instruction guys, tingnan mo lang katunggot ba or tarunggot. Okay? So, katunggot kasi dito. Katunggot means similar or magkatugma. Okay? Hahanapin mo dito sa mga choices kung alin yung nagsasabi ng same or similar or tama. Okay? Sijakapsida. So, sa number 1, pag mga ganitong problem guys, pwede na kayong dumiretso po agad sa choices and hanapin mo na yung pinaka-highlight na word kada choices. Dito po sa number 1 is either hada. To work. Okay. Then, may kajang po siya. Okay. Pwedeng dalawa lang guys. No? Yang dalawa lang, makukuha mo na yung tamang sagot. Or, makukuha mo na kung yung sinasabi sa 1 is tama ba or mali. Kasi yung kajang, ano nga yung meaning niya? Musun to sal kajigo itjo. Ne. It means the most. Pinaka. Okay? Another word, taronmallo. Taronmallo는 제일. Okay. Paulit-ulit sa mga video ko guys. Silang dalawa kasi interchangeable. So meaning guys, pag may kajang, it indicates lamang po na siya yung pinakamataas ba or pinakamababa or pinakakaunti. Okay, pinakamarami or pinakakaunti. Okay. So yung either hada, saan ba makikita dito? Okay, so walang either hada guys, no? You cannot see may either hada dito sa taas. Wala po, no? Wala po siyang direct or talagang same na word. Okay? So, pag ikaw po hindi alam kung ano yung same word niya, so you can go sa number 2 muna. Okay? 친구. Okay, 친구를 만나고, 만나다. Okay, ito guys, no? 친구를 만나다. And then, kajang din. Okay, again, pag kajang, pinakamataas ba, pinakamarami ba, or pinakakaunti ba siya? Okay? So, 친구를 만나다. May makikita ka ba? Yes, meron po guys. No? 친구 만나기. Okay. 만나다. 22.1%. ECB.1%예요. Okay. So, siya ba yung pinakamataas? Pinakamarami? Hindi guys. Kasi meron tayong 30.4%. Siya ba yung pinakakaunti? Hindi rin guys, kasi meron tayong 13%. So therefore, number 2 is not the correct answer. Makakahint ka na hindi ito yung tamang sagot. Pero hindi natin inalam no, kung pinakamarami ba or pinakakaunti. No? Pero yun lang naman yung dalawa lang naman yung patutunguhan yan guys. Pag may kajang, again, dalawa lang yung patutunguhan yan. Pinakamataas ba or pinakakaunti. Okay, pero mas maging specific, tingnan natin, 많습니다. Anong ibig sabihin ng 많습니다? Manta. Yes. Many. Pinakamarami daw. Okay. Yung kabaliktaran niya is 적습니다, which is yung nasa number 1. No? Okay. 적습니다. Yan. Pinakakaunti. So, pinakamarami, pinakakaunti. Okay. So, leave mo na natin yung number 1, guys. Suppose, hindi mo alam kung ano yung same word niya. Suppose lang naman. Okay? So, pero na-sure na tayo na mali yung number 2. Number 3, 집에서 쉬겠다는 집에서 쉬다. 집에서 쉬다. Okay, 집에서 쉬다. tingnan natin dito guys. Okay, meron 집에서 휴식. Okay. Pero 집에서 쉬다. Okay, hindi ka sure kung magkapareha ba ito or hindi. Pero merong 집 kasi guys, no? So it might be ito na yung tinutukoy. Ito na yun. Okay. 휴식, same, rest, no? Pahinga. 쉬다 also means to rest. So dito,
20%, 20%. Okay, 10배에서 쉬다, 20%. Then 가까이 있습니다. 가까이. Okay, 가까이 있습니다. Okay, so gakai guys, it means near, no? Malapit daw sa 20%. Yung 10 peso. 19.2% po siya, guys. Malapit ba? Yes, no, malapit lamang po siya. Okay? Okay, so gakai. So you have to know this word, okay? Another add sa list natin is yung gakai. Gakai. Near. Okay, malapit. 'Di ba? From the verb kakapta, which means to be near. Okay? Kakai. Okay. Kakai. Okay. So, we can hint na number 3 yung pwede nating isagot. Pero check muna natin yung number 4, guys. So, again, yung napagdaanan natin so far, meron na tayong G-peso. Napagdaanan natin yan. Meron tayong 친구 만나기. Okay? So, dito, guys, check natin. 일을 하다 na naman. And then, game hada. Okay, so pinag-compare, no? So, pag may dalawa pong topic, pinag-compare po yan. So, hindi mawawala si puda. Ano nga ibig sabihin ng puda rito? Yes, it means kaysa sa. Okay, than, no, sa English. So, 두 가지를 비교할 때 사용합니다. So, ginagamit po siya when you compare two things. Okay? So, then sa last part, 많습니다. Kakasabi ko lang. 이거 뭐였죠? Ano nga ito? 네, marami. So, 게임하다. 몇 프로예요? 게임하다. Computer game. Okay, meron tayong computer game. Yan. 13%. 13%예요. 13%. Okay, and 일을 하다. Ito yung hindi natin nahanap kanina, guys. Okay. So far, yung napagdaanan dito, ito, at saka ito. Okay. So, 일을 하다. Pero alam mo kung ano ibig sabihin ng yoheng. Kasi guys, yoheng, madalas yan sa book 1. Nasa book 1 o nasa book 2 po yan, no? Nakikita natin. So, it means traveling. Okay? So, traveling. So, hindi po siya 일을 하다 is when you... So, hindi po siya 일을 하다. So, it might be itong 아르바이트. Okay? 아르바이트. 아르바이트 means part-time, no? Part-time. So, it has the same thought with 일을 하다. So, when you do part-time, so you are basically 일을 해요. You are basically working. Okay. Another word for this one is 알바. Yung short form niya, 줄임말. Yung shortened form. 줄임말로는 알바. Okay. Yung alba생, no? Albahak생. Okay, part-time student. Okay? So, 일을 하다, we can say that this is 아르바이트. So, 15.3%. So, balikan natin. Marami daw yung 13% kaysa sa 15.3%. Which is mali, guys, no? Okay, again, marami daw yung 13% kaysa sa 15.3%, which is mali. Okay, so, analyze natin yung number 1. Kaunti daw yung nagtatrabaho, yung arubayt. Hindi naman, no? Yung pinaka-kaunti dito is keimhada. Okay, so, mali. So, number 3 nga yung tamang sagot natin, guys, no? So, tricky po siya if ikaw, yung natutunan mo lang na technique is kung paano siya i-match-match ng walang analyzation. hindi na po yan mag-work na technique sa exam ngayon, guys. So, it might be nung mga nakaraan na exam, yung mga 2018 pa, 2019, yung ano pa, before pandemic, it might be nag-work yung ganyang technique. Pero sa ngayon po, guys, 2024 na, hoy. Mag-practice na kayo ng analyzation. So, do not, tawag nito, huwag kayong mag-depend sa mga techniques na napakadali. Kasi sa totoo lang, yung exam ngayon,
pinaghihirapan na po talaga siya. Hindi po siya ganun kadali. Okay? Even though may mga madadaling question, but mostly sa mga nakapasa talaga is yung talagang nag-aral ng no? Nag-effort. Ganun. Okay. So, Tashi Hambon, analyze natin ito number 3. Pinaka malapit daw sa 20%. No, malapit daw sa 20% yung response na magre-rest daw sila sa bahay. Okay, shiketta. Yung ket dito, guys, it just means going to, no? Response that they are going to rest in the house. Okay? So, meron daw malapit sa 20% yung response, which is yung rest in the house. Okay. So, therefore, number 3 yung tamang sagot. Okay. Kasi ito, guys, it talks about 직장인. Okay. 직장. 직장 means workplace, working site. O, 일을 하는 곳입니다. Okay. So, workplace. Then, in, 사람, 사람. 사람이라는 뜻을 가지고 있습니다. It means person, 사람. 직장인. Okay. 일을 하는 사람. Okay. Person na nagtatrabaho. 주말, 토요일, 일요일, 토요일, 토요일. Okay, sa Sabado, weekend, 하고 싶은 것. Okay, 하고 싶은 것 means the things that they do. Okay, na gusto nilang gawin. Okay. Okay, so number 3 yung tamang sagot, guys.